pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. At ang mahalaga po ay maganap po natin ang gawain po ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Sapagkat ang tunay na gawain po ay hindi po piniplease ang tao. Ang tunay na gawain ay piniplease po, of course, yung ating Panginoon. Kaya ang ating paksa ngayong umaga, may kinalaman po sa tinatawag lives through purpose. No? Lives through purpose. Sa Tagalog, ang tunay na layunin ng buhay. No? Bakit tayo nandito sa lupa? Bakit tayo nabubuhay po ngayon? So, ibig lamang sabihin po, meron pong layunin po ang Diyos sa buhay po natin. No? Kaya atin pong pag-aralan po ngayon, mga kapatid, ang buhay nito na binigay po ng Diyos sa atin. Okay? Now, dadako tayo sa ating panimula o introduction, mga kapatid, na kung saan po ay maraming tao ang naghahanap ng kahulugan ng buhay. Di po ba? No? Maraming tao naghahanap ng kahulugan ng buhay. So nakikita po natin sa ating paligid, mga kapatid, ang iba ay iniisip na ito'y makikita sa pera. No? Yun po ang karamihan. No? Kaya minsan nakakalimutan na po si Lord, minsan ay busy na dahil nga po talaga akala nila ang buhay po niya sa mundo ay makapagbigay sa kanila ng kasiyahan, no? Ay ito po yung pera, mga kapatid, no? Ang iba naman ay tagumpay sa kanyang buhay. Naging matagumpay siya, di po ba? Meron siyang sasakyan, may maganda siyang bahay, may magandang karera sa buhay, di po ba? Mayaman siya, at talagang tagumpay po siya sa buhay. Ang iba naman, hinahanap po ng buhay nila doon sa kasiyahan, pleasure. Tama po? Marami po yun ngayon, no? Hindi po sila nabubuhay ng walahong kasiyahan sa buhay. Hindi sila nabubuhay na walang video game. Tama? Hindi sila nabubuhay na walang alak. Tama po? Hindi sila nabubuhay ng walang talagang kasiyahan sa buhay. Hindi sila mabubuhay doon. Kasi ang inakala nila, yun talaga ang hinahanap nilang buhay. Yun ang totoong buhay. Tama po? So marami po yan, mga kapatid. No? Hindi lamang po yun, ay ang iba naman, naabot na yung kanyang buhay, yung kanyang mga pangarap sa buhay, naabot na po niya, at siya po ay talagang iniisip niya sa kanyang sarili, ito na yon, no? Retiro na ako, ito na ang buhay ko, napakaganda ng buhay ko, wala na pong problema, at nakuha ko na po yung gusto ko. Ngunit, sa huli po, mga kapatid, marami pa rin nakakaramdam, tandaan po natin, ng kawalan at kalungkutan. Tama po ba yan? Di ba? Kasi hindi naman pera ang totoong buhay kung bakit nandito tayo ngayon. Hindi naman dahil doon sa tinatawag po na tagumpay o kasiyahan o naabot mo na sa buhay, mga kapatid. Kundi, tandaan po natin, yun ang lahat po na yun, naranasan na po ni Haring Solomon. Tama? Si Haring Solomon, kanino po siyang anak, mga kapatid? Anak po ni David. Okay? Si David, ang kanyang tatay, ang kanyang nanay sino? Si Bathsheba. No? Si Bathsheba po. Kaya po dito ay nakita ho natin na si David po ay tinatawag po siya na ano, mga kapatid, no? Wisest and wealthiest. Okay? Pag sinabing wisest and wealthiest, ibig sabihin, pinakamatalino siya at pinakamayaman siya. Naranasan po niya yun, mga kapatid. Si David bilang hari ng ating ng Israel during that time. Kaya ang lahat po ito, nasubukan po niya, nagkaroon po siya ng
ng karunungan, ng kayamanan, no? Hindi lamang po yun. Ano pa pong naranasan po ni Solomon? Kapangyarihan, sapagkat siya po'y hari. Tama po? Kapangyarihan, meron din po siya. At nagagawa niyang lahat yung kalayawan. Ngunit, kanyang natuklasan na lahat ng ito ay walang kabuluhan. Kaya nga sabi niya, vanity, di ba? Vanity, walang kabuluhan. So, naranasan po niya yan mga kapatid. Pero yung lahat daw ay walang kabuluhan kung wala ang Diyos sa kanyang buhay. Tingnan niyo po ha, kung nababasa niyo po ang buhay ni Haring Solomon, talagang sagana po siya. Palagay ko, wala hong naging katulad po niya, no? Sa kanyang buhay. Talaga hong nandun lahat, mga kapatid. No? Para bagang wala na siyang hahanapin pa. Pero kanyang na-realize, kaya nakita, nung siya po ay naging hari, iyon pala yung mga bagay na yon ay walang kabuluhan kapag walang Diyos. Kaya ang sabi po niya dito, basahin po natin, sa aklat po ng Ecclesiastes chapter 12 verse 1, sabi niya, "Remember now thy Creator in the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them." Alalahanin mo rin naman ay may lalang sa iyo. Sino may lalang sa atin? Ang Diyos. Okay? Sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Okay? Pag sinabi pong kaarawan ng kabataan, hindi lamang po teenager o bata. Ibig sabihin, habang ikaw ay nabubuhay dito. Tama? Ito pong ibig sabihin ng ating Panginoon. Bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Tingnan niyo po mga kapatid, naranasan po yan ni Haring Solomon. Lahat po yan. Nakayamanan, lahat po, nakapangyarihan. Ngunit kanya po nakita na ito palang lahat ng ito ay walang kabuluhan kung wala ang Diyos sa buhay po niya o hindi siya naglilingkod sa ating Panginoon. No? Kaya sabi dito sa huling bahagi ng Ecclesiastes na ating binasa kanina, sabi po dito, ibinigay ni Haring Solomon ang tunay na sagot, mga kapatid, sa kahulugan ng buhay. Si Haring Solomon nagbigay ng sagot sa tunay na kahulugan ng buhay. Tingnan niyo po, ano pong kanyang sagot? Sabi po ni Haring Solomon, matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ang buo palang katungkulan ng tao, matakot sa Diyos. Tama po? Ano pa po? At sundin ang kanyang mga kautusan. Ngayon, pag-aralan natin ang tunay na layunin ng ating buhay ayon sa Diyos. Okay? Pag-aralan natin yan, ano ba talaga ang buhay natin dito sa lupa? So nakita na po natin ang background, ang buhay ni Haring Solomon. Okay? Now, there are three main points of King Solomon. Merong tatlong punto. Ito po si Haring Solomon sa kanya pong sinasabi sa banal na kasulatan. Now, number one, sabi po ni Haring Solomon, fear God. Matakot sa Diyos. Okay? Kasi po, bakit po sinabi po yan ni Haring Solomon? Sapagkat napakahalaga na ang tao merong takot sa Diyos. Amen po? Ano po ibig sabihin na may takot ka sa Diyos? Ibig sabihin ba, Pastor, pagkatakot mo sa Diyos, ay layuan ko ng Diyos, natatakot ako? Hindi ho ganon. Ang ibig sabihin po na matakot sa Diyos, yung tinatawag po na reverence. Tama? Yung ating tinatawag po na paggalang, no? Paggalang sa ating Panginoon. Isa po sa ating ginagawa na ito ay ang ating paggalang sa Diyos. Amen po? Ang ating pagsamba po ba, paggalang sa Diyos? Amen. Yes, paggalang po ito sa Lord. Ginagalang mo ang Diyos, natatakot ka sa Diyos. Mga kapatid, bakit ba natin
kailangan katakutan ng Diyos. Mga minamahal. No? Sapagkat nakakalungkot, maraming tao ngayon na wala ng takot sa Diyos. Tama po? Pero, ang totoo niya, nakakalungkot, kapag ka merong mga trahedya, no? Nakita niyo ba sa Facebook, anong sabi doon sa lindol, sa Cebu? Diyos ko, Lord, tulungan niyo, Lord, ako. Yeah? Karamihan, ganon. Tama po? Ganon ang binabanggit. Totoo po ba yan? Bagyo, baha. Ano sinasabi ng mga tao? Diyos ko, Lord, tulungan niyo ako, umiyak pa sa Diyos. Pero pag walang sakuna, pagkayayain mong sumamba, anong sabi? Ay, wala akong time. Busy ako eh. Yung ba, ganun po ang tao eh. Okay? Hindi nila alam, wake up call ni Lord. Amen po? Ang mga nangyayaring iyon, mga kapatid. Ang tanong, Pastor, si Lord po ba may gawa na yun? Eh, sino pa ba may gawa? Alam nga naman taong may gawa nun, tama? Kaya ba ng tao magpalindol? Hindi. Kaya ba ng tao magbuo ng bagyo? Hindi po. Kaya ba ng tao magpabaha? Hindi. Kahit anong gawin ng tao, hindi niya kaya yun. Sino may kakayanan? Si Lord, mga kapatid. Basahin po natin ang aklat po ng Psalms. Ano po ba sabi ng Panginoon? Para may prueba po tayo na siya po talaga ang nagpapayanig. No? Nagpapalindol. Basahin po natin. Psalms chapter 18, verse 7. Ano sabi dito? Nang magkagayoy, nauga at nayanig ang lupa. Tanong, lindol po ba ito? Nayanig at nauga ang lupa. Ang mga patibayan naman ng mga bundok ay nakilos. Meron po ba tayong mga landslide? Amen. Nakilos. Nalaglag, nahulog. Nabiyak, humiwalay. Di po ba? Hindi nga lamang po yung bundok maging ang kalsada. Ano nangyari sa mga kalsada ng nadaanan ng lindol? Di ba nabiyak? Tama po? Okay? Kasi ito po sinabi ni Lord Sabi ni Lord na magkagayoy, nauga at nayanig ang lupa. At ang sabi ho dito, ang mga patibayan naman ng bundok ay nakilos. At nauga sapagkat siya'y napuot. Napupuot din po ba ang Diyos? Yes, napupuot po si Lord. Kapatid. God is not only the God of love. He is also the God of wrath. Amen po? Siya din po ay Diyos na may galit at puot. Kanino? Sa mga taong ayaw sumunod sa Kanya. Tingnan niyo po mga kapatid. No? Akala kasi ng mga tao ngayon sa mundo, si Lord kasi mahabagin yan. Si Lord kasi okay lang yan kahit gagawa ko ng masama. Si Lord kasi pag-ibig po yan. Yes, tama po yan. Pero siya din po ay Diyos ng galit at puot. Kanino? Sa mga taong masuwin. Example, sa panahon ni Noe, ano po bang ginawa ng Diyos? Anong ginawa ni Lord? Dahil sa puot ni Lord sa mga tao during the time, dahil naglilingkod sa Diyos, anong ginawa ni Lord? Ginunaw niya ang mundo sa pamamagitan ng baha. Anong ginawa niya sa Sodoma at Gomora? Dahil sa kasalanan ng mga tao, di po ba ginunaw niya sa pamamagitan po ng apoy mula sa langit? Tama po? Tingnan niyo po. Ang dahilan, ano po ba talaga ang dahilan kung bakit nangyayari po ang mga bagay na yan? Ang dahilan po, dahil maraming tao ngayon na hindi na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Sa ating kalagayan po ngayon dito sa mundo, sa bansang Pilipinas po mga batid, tinatagurian po itong reliyoso na bansa. Totoo po ba yan? Ang Pilipinas, kahit saan ka magpunta sa ibang bansa, tanyag po ito, kilala po ito ng bansang Pilipinas ay isang bansang reliyoso. Pero hindi makadiyos. You see? Kasi ibang reliyoso, iba rin makadiyos. Tama? Okay? Ang reliyoso, ito po. Lagi po yan binabanggit si Lord. Di po ba? Lagi po yan sinasabi, Lord. Lagi po yan binabanggit sa bibig yung ating Panginoon.
Yun po ang ugali na mareligyoso. Pero walang ginagawa sa ating Panginoon. Di po ba, kapatid? Iba yung tunay na makadiyos kasi ginagawa mo talaga yon ang kalooban po ni Lord. Amen po? Meron kang paninindigan, meron kang o pinanghawakan mo yung aral po ng ating Panginoon. Yun po yung makadiyos. Pro God ka. Ayaw mo yung mga nanlalait sa Diyos. Ayaw mo yung mga tao na hindi naglilingkod sa Diyos. Binabaliwala ang Diyos. Mga kapatid. Kaya po, kung nakita natin doon po sa mga video na nangyari po mga kapatid, ano pong sabi lagi o ano po ang sinasabi ng mga biktima ng lindol? Naku Lord, Diyos ko po, tulungan niyo po ako Lord. Tama po ba? Totoo po yun. Tinatawag mo na si Lord. Kasi ang kalagayan mo, critical na. Tama? Oo. Di po ba ganun po ang tao? Ang tao man may sakit karamdaman, nasa baling ng karamdaman, tatawagin niya lahat ng Diyos. Para lang siya gumaling. Pero pagka gumaling ang tao, tumatawag pa rin kaya sa Diyos? Hindi na. Magaling na ako eh. Ganda na ng buhay ko eh. Ganun po ang tao eh, mga kapatid. Okay? Sa totoong paglilingkod, maganda man ang buhay mo, hindi man maganda ang buhay mo, dapat paglingkuran mo si Lord. Amen po? Amen. Si Lord po kasi, hindi po pwede na para bagang panakip butas mo lang. Ayaw po ni Lord yun. Di po ba? Pagka mahirap ka na, pagka sa kalagayan ka na hirap sa buhay, tatawag ka na sa Lord. Pagka naman maganda ng buhay mo, hayaan mo niya. Okay na ako dito. Kung ano ba ibig sabihin mga kapatid? Yun ang ayaw ng Panginoon. Okay? Bakit? Pula-puti ka eh. Tama po? Alam niyo po pula-puti? Balimbing ka. Balimbing ka. Totoo yun. Maraming balimbing na tao ngayon. Maraming balimbing na Kristiyano. Kapag ka nahirapan na, nandun na sa karamdaman, nandun na sa na siya ay mamamatay na o siya po ay critical na ang kanyang buhay. Sino hong tinatawag? Si Lord. Pero pag malakas, wala hong tinatawag na Diyos. Maaaring may tinatawag, pero hindi naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya malinaw po yun, no? Ang nangyari po na lindol na yan, Diyos ko po, bagyo, Diyos ko po, Panginoon ko. No? Pag may sakit, tulungan niyo ako, Panginoon. Pero pagkayayain pagsamba, pero pagsamba na sa Panginoon, nako, busy ako. Wala akong time sa pagsamba. Nakakalungkot po, mga kapatid. Kaya po, kailangan natin malaman ang tunay na layunin ng buhay natin dito po sa lupa. Amen po? Katulad po sa naranasan ni Haring Solomon. Kaya ang sabi po ni Haring Solomon, fear God. Alam niyo po ba, kapag kang Kristiyano meron takot sa Diyos, ay malinaw po ang maganda po yung kanyang attitude sa Panginoon. Amen po? The right attitude is very, very important to everyone of us. Yung pagkatakot natin sa Panginoon, yung ating pagrespeto sa ating Panginoon, na sinasabi po, reverence and awe toward God is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Panginoon, mga kapatid, ay nagsimula po yan sa kaalaman natin. No, simula pa lang yan. Kaya kailangan tayo may takot sa Panginoon. Saan tayo matakot? Matakot tayo na gumawa ng kasalanan sa Lord. Tama po? Matakot tayo sa Lord dahil siya po ang nagpaparusa. Meron siyang galit at puot sa mga taong masuwayin. Dapat matakot po tayo sa ating Panginoon. Okay? So, mahalaga yung ating paggalang, yung ating pagkatakot sa ating Panginoon. Basahin po natin ang aklat po ng Proverbs. No? Meron pong sinasabi po dito, mga kapatid. Proverbs,
Okay? Chapter 9, verse 10. Anong sabi po dito? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Kung may takot tayo sa Diyos, simula pa lang yan ng karunungan ibinigay ng Diyos sa atin. At ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Sinong banal? Ang Diyos. Amen po? Kaya kailangan natin kilalanin yung banal na walang iba kundi ating Diyos. Sa anong paraan na makilala natin si Lord? Makilala natin ang banal ng ating Panginoon? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya po ang Word of God, napakahalaga po sa buhay po natin mga kapatid. Ano pa po, mga minamahal? Basahin natin ang Proverbs chapter 1, no? Meron din po binabanggit po dito si Haring Solomon. At tandaan po natin si Haring Solomon ay isa siyang pinakamatalino na binigyan ng Diyos ng talino during the time. Kaya sabi niya dito sa verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Tandaan po natin kanina, binasa natin, is the beginning of wisdom. Ngayon, is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Tingnan niyo po mga kapatid, no? Ibig sabihin po ang mangmang, ang walang alam sa salita ng Diyos, once na mapakinggan niya ang aral ng Panginoon, hinahamak po niya yan, mga kapatid. No? Yung mangmang, hinahamak niya, ibig sabihin, ay ginagawa niyang, nireject niya yung salita po ng ating Panginoon. So, ang tawag ni Lord sa kanya, mangmang, foolish, no? Sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya po, mga kapatid, ay malinaw po na without God, no? At the center, life is empty and meaningless. Pag sabing empty, walang laman. Tama po? Okay? Pag sabing meaningless, ano ibig sabihin po? Walang saysay. Walang saysay ang kanyang buhay. Totoo po ba yan? Amen. Ang buhay, tandaan po natin, ang buhay ng isang tao pag walang Diyos, kapag ka hindi sentro ang Diyos sa buhay po niya, totoo po yan, walang saysay ang kanyang buhay na kahit po sa kanya pa ang lahat ng kayamanan, kahit man siya professional o anuman ang kanyang narating, wala po yan mangyayari mga kapatid. Bakit po? Sapagkat ang sabi po dito ni Haring Solomon, basahin po natin mga kapatid, ang aklat po ng Ecclesiastes, mga minamahal, ito po ang ating madatnan o maranasan. Sabi po dito ni Haring Solomon, sabi po dito, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Tingnan niyo po, at ang alabok, ito po yung tao pag namatay, ay mauwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa o espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Verse 8, vanity of vanities. Tingnan niyo po, malinaw po, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Tingnan niyo mga kapatid. Sabi po dito, said the preacher, all is vanity. Ang lahat po mga kapatid, wala po yung saysay, walang kabuluhan. Kaya ang buhay ng tao pag walang Diyos, meaningless sa harapan ng ating Panginoon. Yun po talaga dapat makita ho natin. Yung buhay po natin dapat ay merong Diyos na pinaglilingkuran. Yung tunay at totoong Diyos na sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya ang ating basihan, ang ating batayan sa atin pong tunay at totoong paglilingkod sa Diyos,
Hindi ho sinasabi ng tao o ninuman, kundi ito po ay basehan po natin ang mga salita ng Diyos na sinasabi po ng ating Panginoon tungkol po sa kanyang pagliligtas sa atin, tungkol sa kanyang pagdala sa atin sa tama at totoong paglilingkod sa kanya. Mahalaga po iyon, mga kapatid. Kaya po, mga minamahal, ay maaaring sabihin natin, hindi, ang kayamanan ko, pinamana ko na sa mga anak ko. Hanggang kailan ba ang henerasyon? Eh, wala na ba katapusan yan? May katapusan po ba ang tao sa mundo? May katapusan. Kaya ang sabi po ni Haring Solomon, walang kabuluhan. Kasi ang lahat pong iyan, maiwan natin. Amen po? Hindi natin madadala ang mga bagay niya kahit gaano kakatalino. Ganon po nangyari kay Haring Solomon. Kapatid, kahit ikaw ay pinakamakapangyarihan, wala pong saysay ang buhay po ng isang tao kung wala ang Diyos sa buhay niya. Hindi sentro ang Diyos sa buhay po niya. Pag sabing sentro ang Diyos, dapat siya ang prioridad. Amen po? Siya po dapat ang una sa buhay po natin, mga kapatid. Yun po ang sekreto ng totoong buhay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya tayo, kahit man po ano mangyari sa mundo, dapat ang ating paglilingkod ay hindi nagbabago sa Lord. Tama? Dapat tuloy-tuloy ang ating pagsamba. Tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Pastor, busy ako, may trabaho ako, ipag-pray mo sa Lord. Tama? Ipag-pray sa Lord. Bibigyan ka ni Lord ng tamang panahon. Okay? Pastor, gusto ko na magkaroon ng pamilya, ipag-pray sa Lord. Tama? Bigyan ka ni Lord ng tamang tao para sa iyo. Tama po? Pag wala ka gusto mong magkaroon ng bagay, ipag-pray sa Lord. Bibigyan ka ni Lord, mga kapatid. Ang mahalaga, huwag tayong magsawa, huwag tayong mangamba sa buhay po natin. Ipagkatiwala po natin lahat sa Lord. Okay? So mahalaga, i-push natin yung prayer po natin sa Lord. Tama po? Tuloy-tuloy po yung ating pananalangin po dapat sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy ang ating paglilingkod po dapat sa ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, ano ba po sabi dito sa aklat po ng Psalms chapter 89, meron din po dito binabanggit yung ating kapatid po na David, mga minamahal, sa Psalms chapter 89, verse 7, sabi po dito, okay, God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about Him. Isang Diyos na kakilakilabot sa kapulungan ng mga banal at kinakatakutan ng higit sa lahat na nangasa palibot niya. Kaya dapat tayo matakot po sa ating Diyos. Kasi isang pitik lang tayo, wala po tayo. Amen po? Amen. Si Lord po ang siya nagpaparusa. Siya po ang nagde-judge. Kaya niyang i-judge yung mga tao. Pakikita niya, ang mga maraming tao hindi naglilingkod sa Kanya, napupuot po si Lord. Nakapatid. Ayaw po yan ni Lord, mga minamahal. Okay? So, malinaw po yun na sabi po ni Haring Solomon na kung bakit ay ang buhay po natin dito ay mahalaga na makita ho natin yung tunay na layunin ng buhay. Kasi po, ang gusto po ni Lord sa pagitan po ni Haring Solomon, matakot po tayo sa ating Diyos. Amen po? Maraming tao ngayon na wala ng takot sa Diyos, kaya gumagawa ng kasalanan. Amen po? Maraming tao ngayon na walang takot na sa Diyos. Di po ba? Maraming tao ngayon na yumayaman, pero sa mga maling paraan. Tama po? Yun lamang indikasyon ng isang tao na wala na siyang takot sa Diyos. Tingnan niyo po, mga kapatid. Pastor, konti lang naman eh. Huh? Sa Lord po, walang marami, walang konti. Amen? Parehas lang po yun. Wala hong venial sin. At saka,
Anong isa? Mortal sin. Wala ho. Lahat po na yan, kasalanan sa Lord. Amen po? Okay? So malinaw po mga kapatid. Kaya po dapat tayo merong takot po. Mahalaga po yan. Ang ating bansa, kung meron ng takot na totoo sa Diyos, hindi po naging ganito. Tama po? Okay? Wala hong magulo, walang mga corruption kung ang lahat na tao, lalong-lalo na po yung mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, kung silang lahat ay may takot sa Diyos, naglilingkod sa Diyos na katulad doon natin, wala hong mahirap. Amen? Pagpapalain po tayo ng ating Diyos. Okay? Si Lord po ang siyang magpala sa atin sapagkat nakita po ni Lord na tayo po ay tapat sa kanyang harapan. Okay? So that is number 1, fear God. That is the right attitude. No, ang tunay na attitude ng isang tao, dapat matakot po siya sa Diyos, mga kapatid. Now, number 2, keep His commandments. Keep His commandments. Pag sabing keep, hindi yung itatago. Ibig sabihin, ano pong ibig sabihin ng keep His commandments? Gawin ang kanyang mga utos. So mahalaga po, may action. No? The right action ng isang Kristiyano. Ito po ang tunay na gawain o action na ginagawa ng mga Kristiyano. Ito po yung kanyang pagsunod sa mga kautusan ng ating Panginoon. Kaya dapat po ang utos lamang po ng Diyos ang ating sundin, mga kapatid. Amen po? Sapagkat ito po ay mahalaga sa ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay. No? Kaya po, mga kapatid, God's commandments are not burdensome, but life prosper. No? Malinaw po. Ang mga utos ng Diyos, hindi po yan pabigat. Amen? Mabigat mga utos ni Lord? Hindi po yan pabigat sa atin. Tanggalin na natin sa isip natin yan. Tanggalin natin sa puso natin yan. Na inisip natin na ang utos ni Lord ay pabigat sa atin, Diyo. Ito po ay life prosper. No? Naging masagana po ang buhay po natin kapag atin pong gawin ang mga utos po ng ating Panginoon. Hindi po pwede puro lang salita. Kailangan merong gawa. Hindi po pwede puro lang papel. Pagka tiningnan mo yung i-audit mo sa field, walang nagawa. Anong tawag doon? Di ba? Ghost. Tama po? Wala So hindi ko tayo ganun, mga kapatid. Kailangan ang tunay na Kristiyano, bukod na matakot ka sa Lord, dapat gawin po natin ang kanyang mga kautusan. Isa sa kanyang utos po yung ating pagsamba sa kanya. Amen po? Isa sa kanyang utos na tayo po ay magpalakasan. Na tayo po ay sama-sama bilang isang church ng Panginoon. Na tayo po ay patuloy na magbasa, manalangin, dumalo sa gawain ng Diyos at gawin ang nais at ang kalooban po ng ating Panginoon. Kaya po, dapat sumunod po tayo sa Diyos, hindi po sa tao. Amen po? Amen. Sa Diyos tayo sumunod, kapatid. Hindi po sa tao. Okay? Pag may sinasabi ang tao, sa dila, konsultahan ko muna sinasabi ni Lord. Baka mamaya, hindi totoo yun. Hindi po ba? So maganda ang ganyang attitude ng isang Kristiyano. Acts chapter 5, anong sabi dito? Mga kapatid. Acts chapter 5. Sabi po ni Pedro, basahin po natin. Acts chapter 5, sabi po dito, so verse 29, mga kapatid, nanindigan po si Pedro at ang kanya mga kasama. Sabi po ni Pedro at ang kanyang kasama, then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Tingnan niyo po. Datapwat nagsasagot si Pedro at ang mga apostol na nagsasabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos
bago sa mga tao. Una po ba si Lord? Una si Lord. Mga kapatid, malinaw po yan na dapat nating sundin yung ating Panginoon. Okay? Na may kasiglahan, na may katatagan, na may pagsunod, na may kagalakan sa paglilingkod sa Lord. Nagagalak ba tayo sa ating pagsamba? Baka hindi. Baka amen na, pero yeah. Dapat nagagalak tayo kasi ginagawa natin to para sa Lord. Amen po? At ang gawain po ng Diyos, hindi po ito dito sa church yung para bagang pasyalan mo lang. Tama po? Meron kasing ganun mga Kristiyano. Para bagang ano mo lang, okay lang, ganito lang. Ang motibo ay para lang ma-relax yung sarili. Hindi ho ganun. Okay? Ang iba naman, para lang tulugan yung church. Hindi po ganun mga kapatid. Ang tunay na paglilingkod ay buhay. Ang kanyang buhay sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya po, sabi ni Lord, keep His commandments, the right action of the believers. Yun po ang tamang ginagawa ng mga mananampalataya sa harapan ng ating Panginoon. At ang kanyang utos, hindi po yan mabigat. Basahin po natin. 1 John, mga kapatid. No? Basahin po natin 1 John chapter 5, verse 3. Okay? Sabi po dito, sa wikang Banyaga, for this is the love of God. Okay? That we keep His commandments. And His commandments are not grievous. Sapagkat ito pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. Once pala na tinupad mo ang utos ng Diyos, ibig sabihin, iniibig mo ang Diyos. Amen po? Sino po bang unang umibig sa atin? Siyempre, ang Diyos. Amen? And then tayo ngayon, nagkaroon ng response o responsibilidad na ibigin po natin ang Diyos. At ang sabi po ng banal na kasulatan, na ang kanyang mga kutusan o ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Okay? Hindi ho siya mabigat dapat sa buhay po natin. Kasi hindi naman talaga mabigat eh. Okay? Dala-dala ba natin ang utos ni Lord? Pasan-pasan ba natin? Okay. Dito naman yan sa puso at ginagawa ho natin yung mga kautusan ng ating Panginoon. Okay? Kaya ho, maraming Kristiyano, mga kapatid, na hanggang ngayon, matagal na sa paglilingkod, pero dala-dala pa rin yung pasanin. Ano po yung mga pasanin na yon? Yung pasanin sa katamaran sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Yung pasanin na katamaran na manalangin sa Panginoon. Pagdalo sa gawain ng Diyos. Pasan-pasan pa rin. Kapatid, dapat tanggalin na natin. Amen po? Ibigay na natin sa Lord. Ipagkatiwala na natin sa Lord. Mga minamahal. Pagka wala na ang bigat sa buhay mo, magaan na bang pagkilos mo? Yes. Magaan na pupunta mo sa church. Magaan na paglilingkod mo sa Lord. Bakit? Ang mga bagahe mo sa likod, ang mga bagahe mo sa buhay mo, tinanggal mo na, ipinagkatiwala mo na sa Lord. Ganun po ang totoo at tunay na paglilingkod sa Panginoon para ho hindi ho tayo maapektuhan sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya true love for God is shown through obedience. Tingnan niyo po, ang pag-ibig sa Diyos ay nagpapakita ng iyong pagsunod sa Lord. Mahalaga yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Buhay tayo, binigyan tayo ni Lord ng buhay ngayon, walang dahilan para hindi tayo sumunod sa Lord. Amen po? Yun po talaga ang buhay. Kung bakit tayo nandito po sa lupa. Kung bakit tayo dinala po dito ni Lord. Amen po? Ito po ang layunin ng buhay po natin na si Lord ay siya nating paglingkuran sa ating buhay na ito na kanyang ibinigay sa atin. James chapter 1. Ano sabi po dito? Okay?
Meron din po dito, sinabi po si James chapter 1, verse 22. Sabi po dito, but be ye doers of the word. Datapot maging tagatupad kayo ng salita. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Datapot maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kapag ka pala ang mga utos ng Diyos, hindi ho natin tinutupad ang salita ng Diyos, hindi po tayo tumutupad at tayo po'y tagapakinig lamang, ang sabi po ng ating Panginoon, dinadaya natin ang ating mga sarili. Bakit? Kasi wala ka namang ginagawa. Di po ba? Matindi na yung mga aral na narinig natin na salita ng Diyos, hindi mo pa rin umpisa na magbasa, manalangin. Tama po? Mahalaga po bang panalangin sa Lord? Yes, mahalaga yung panalangin sa Lord. Bakit sa ibang mga bagay, busy ka? Bakit sa mga bagay, ilang oras ka na nakaupo dyan, nakatingin dyan, nagbabasa dyan? Bakit ang salita ng Diyos ay ayaw po nating basahin? Anong meron? Hindi po ba? Para bagang pagsalita na ng Diyos, parang mabigat ang iyong puso, ang iyong sarili, na basahin ang salita ng Diyos. Samantalang yan ay utos naman po ng ating Panginoon. So nakakalungkot, mga kapatid. Kung gusto mo maging matagumpay ang buhay mo, sumunod po tayo sa Diyos. Tama po? Gawin natin ang kanyang mga kautusan. Hindi lamang po dapat tayo tagapakinig laang, kundi dapat tayo taga-tupad. Okay? John chapter 14, basahin po natin, mga kapatid. John chapter 14, verse 15. Ano sabi po dito ni Lord? Si Lord mismo nagsabi po dito. Nung siya po ay nakatawang tao, nung siya po ay sa lupa pa. Sabi po dito ni Lord, if you love me, keep my commandments. Tingnan niyo po. Iniibig ba natin ang Diyos? Kung iniibig na natin ang Diyos, ang ating Panginoon, sundin natin ang kanyang mga kautusan. Sapagkat pinakita po ni Lord na ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Amen po? Magaan lang po yan sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya na tunay at totoo na naglilingkod po sa ating Panginoon. So malinaw po, mga kapatid, number 1, fear God, the right attitude of the believers. Number 2, keep His commandments, the right action of the believers. Now, number 3, mga kapatid. Number 3, this is man's whole duty. May duty po ba ang tao sa Lord? Amen. May duty tayo. Hindi ho tayo nilikha ni Lord para bagang tayo robot. Para baga tayo ay walang gagawin sa buhay. Hindi ho. Nilikha tayo ng Diyos. Ang layunin, Lord, magampanan po natin ang ating buong katungkulan sa Panginoon. Ano po ang ating buong katungkulan sa Diyos? Fear God and keep His commandments. Yun po ang buong katungkulan natin sa harapan ng ating Panginoon. Hindi lamang po tayo basta-basta na nilikha ng Diyos, nilagay dito sa bansang Pilipinas, nilagay tayo dito sa kalikid, para lamang po sundin ang gusto natin. Nilikha tayo ng Diyos para sundin yung ating Diyos. Amen po? Yun ang layunin ng ating Panginoon. Okay? So mahalaga na makita ho natin yung the whole duty of man. Alam po ba, this is the right aim of the believers. Ito ang tunay, ang tamang layunin ng mga mananampalataya na
kanyang gawin ng buo. Yung kanyang duty, yung kanyang gawain sa harapan ng ating Panginoon Diyos. We are created for God's glory. Tayo po'y nilikha ng Panginoon, mga kapatid. Siya po ang may-ari ng buhay po natin. Hindi po tayo may-ari po nito. Kaya po, siya lamang po ang dapat nating pagtuunan ng pansin sa ating paglilingkod na ito. Our purpose is not will, is not fame, is not power of pleasure, but to live for God. Yun po talaga mga kapatid, ang atin pong layunin o ang layunin ng Diyos sa buhay po natin. Hindi ho kayamanan. Hindi tayo nilikha ni Lord para tayo yumaman. Okay? Kaya ho, mali ang mga kaisipan ng maraming Kristiyano, kaya sa dadalo para yumaman. Mali po yan. Dapat tanggalin natin. Amen po? Ang layunin po mga kapatid, ni Lord sa buhay po natin ay gawin ang kanyang mga kautusan. Gawin natin ang ating duty sa harapan ng ating Panginoon, ang ating paglilingkod sa Kanya at ang ating pamumuhay sa Kanya, mga kapatid. Kaya po, noong po si Pablo ay naglilingkod na po sa ating Panginoon, ano ho ang sinabi po ni Pablo? Ano ang ginawa ni Pablo doon po sa Diyos na tumawag sa Kanya, na siya namang Diyos natin ngayon na pinaglilingkuran? Galatian. Basahin po natin ang Galatian o Galatians. Galatians chapter 2, verse 20. Ano sabi po dito ni Pablo, mga kapatid? Sabi po ni Paul, I am crucified with Christ. Tingnan niyo po. Ako ay napako kay Kristo. Tingnan niyo po. Sabi po dito, nevertheless, I live, yet not I. Hindi ako nabubuhay sa aking sarili, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, and who loved me and gave Himself for me. Malinaw po yun. Ako'y napako sa krus. Sabi ni Pablo, nakasama ni Kristo. Tayo din po ba kasama ni Kristo napako sa krus? Ano po sabi dito? At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Tingnan niyo po, mga kapatid. Noong si Pablo po naglingkod sa Lord, mga minamahal, concentrate po siya sa paglilingkod sa Lord. Tanong, naging matagumpay po bang buhay niya bandang uli? Yes. Nabagamat po, marami siya mga pagsubok, naranasan niya makulong, naranasan niyang inosip, naranasan niyang pinagsasalitaan siya ng hindi maganda. Lahat naranasan niyang kasamaan sa mundo. Pero, never po si Pablo na huminto sa paglilingkod sa Lord. Amen po? Amen. Tuloy-tuloy ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Naging matagumpay po ang buhay ni Pablo. Sa atin, baka ulan pa lang, bagyo pa lang, hindi na tayo maglingkod. Di ba? Ay, nakakatamad naman, umuulan. Di ba? Lakas ng hangin, bagyo. Huwag mo na, Lord. Kasunod na lang. Si Pablo po, dapat maging
Siya po dapat ang ating maging tularan sa atin pong paglilingkod na ito. No? Si Pablo talagang tuloy-tuloy ang kanyang paglilingkod na kahit po siya ay nakakulong, mga kapatid, tuloy pa rin ang kanyang pagbabahagi ng mga salita ng Diyos. At si Pablo po, hindi ho natakot mamatay. Takot ba tayong mamatay? Takot ba tayong wala makain? Saan ang ating pananampalataya? Diba? Maraming Kristiyano, nananampalataya ako. Pero pagka wala ng pera, wala ng kinikita, ayaw na maglingkod. Hindi pananampalataya yun. No? Bulaklaking pananampalataya yun. Tama ba? Bulaklaking salita yun. Ang tunay na nananampalataya sa Lord, meron ka man o wala, tuloy ang iyong paglilingkod sa Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid. Si Lord po mag-ayos ng lahat. Kung may pananampalataya ka, huwag tayong mabalisa. Okay? Huwag tayong mangamba sa buhay. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, John chapter 14, verse 1, ano sabi doon? Let not your heart be troubled. Sabi ni Lord, believe in me and believe also in God. Tingnan niyo po, huwag po mag-ulihanan ang ating puso. Magtiwala po tayo sa Diyos, mga kapatid. Kaya mahalaga yung ating duty, ang buong gawain na ibinigay ng Diyos sa atin, na ang gawain po ito ay ating pagkatakot sa Diyos, yung ating pagsunod, paggawa sa Kanyang mga kautusan. Kaya po, ano pa pong sabi ni Pablo? Hindi ho natakot si Pablo kahit anong mangyari po sa buhay po niya, tuloy-tuloy po siya sa paglilingkod sa Lord. Kaya dapat tularan natin ang buhay po ni Pablo. Isa siyang ehemplo sa buhay po natin, mga kapatid. No? Hindi siya nangamba, tuloy-tuloy po ang kanyang paglingkod. Kaya sabi ho niya dito, Philippians chapter 1 verse 21. Ano sabi po? Sabi po ni Paul, for to me, to live in Christ and to die is gain. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ang kamatayan pala natin, kapatid, pakinabang po yun. Kasi hindi na tayo hirapan dito. Tama po? Na kahit sabihin natin, hindi naman tayo magiging hipokrito, masarap mabuhay, pero ang kamatayan ay pakinabang. Doon na tayo kay Lord eh. Wala na tayong paghihirap dito. Okay? Kaya po dapat ang buhay po natin ay lagi pong nakaugnay, nakakonek sa Panginoon. Amen po? Nakaugnay, nakakonek sa Kanya mga salita. Kasi kung wala po si Lord sa buhay po natin, tandaan po natin, talaga hong wala po tayong magagawa. Kaya nga po, ay Paul reminds us in the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 31, ano sabi doon? Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever you do, do all to the glory of God. Ano man daw ang ating ginagawa, kumakain man tayo, umiinom, gawin daw natin lahat, ang alin ang ating ginagawa, para sa kaluhatian ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang sinasabi lamang po ni Pablo, ang sentro dapat ng buhay natin, si Lord. Amen po? Siya lagi ang bida, siya lagi ang importante po, kapatid. Bakit ang church ay kailangan magpatuloy na kahit ilan lang? Kasi ang bida, si Lord. Amen po? Hindi naman tayong bida eh. Di po ba? Sinong sentro po? Si Lord. Pero gusto ni Lord, nandun tayo. Tama? Okay? Kasama tayo sa pagsamba sa ating Panginoon. Okay? Kasi tayo tinawag ni Lord para siya paglingkuran.
Okay? Ano pa po mga kapatid? Sabi pa po dito, sa aklat po ng Colossians chapter 3, basahin po natin. Ano pa po sabi dito sa Colossians o Colossians chapter 3, mga kapatid? Verse 24, okay? Colossians chapter 3, verse 24, ito pong sabi, knowing that of the Lord, ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana bilang anak po ng Diyos. Meron po pa tayong mamanahin sa Lord? Meron. Anong mamanahin natin? Ginto ba? Kaya mapalad yung mga may mana sa magulang, no? Sa mga kayamanan ng mga mayayaman, di po ba? Oh, kaya nga sabi nila, makasawa ka na lang ng kontraktor. Kasi yayaman ka. Di ba? Mapalad sila doon sa pera, sa material. Pero sa spiritual, napalad kaya sila? Hindi. Okay? So, sabi po ni Lord, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana. Yung mana po natin sa Lord, ito po yung mana ng buhay na walang hanggan. Hindi yung material. Right? Okay? Kung meron man tayong mana, material, okay. Pero ang tinutukoy po dito ni Lord, yung manang espiritual sa buhay po natin, nang sabi po dito, sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoon. Yung isang tao pala na nagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, naglilingkod sa ating Panginoon. Amen po? Malinaw po yan. Kasi alam mo na meron kang mana. Alam mo na meron kang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya, talaga hong maglingkod ka sa ating Panginoon. Okay? So, malinaw po, mga kapatid. Mahalaga na makita ho natin tatlong bagay na ito. Sabi dito, fear God, the right attitude of the believers. Number 2, keep His commandments, the right action of the believers. Na action sa mga utos ni Lord. Number 3, this is man's whole duty. Okay? Ito po ang buong katungkulan o gawain ng tao ng Diyos. This is the right aim of the believers. Ang tunay na layunin ng mga mananampalataya. Tayo po bang lahat mananampalataya ni Lord? Amen. Ito po ang layunin natin dapat dito sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya, ang tunay na layunin ng buhay, ano po? Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Ngayon, dadako tayo sa ating conclusion, mga kapatid. Pakinggan lamang po natin, mga minamahal. Ang conclusion po natin, mga kapatid, sasabihin ng sanlibutan na ang layunin ng buhay ay nasa kayamanan. Di po ba karamihan ganon? Sa mundo, no? Walang saysay ang buhay mo sa kanila, nasabi nila kung hindi ka mayaman. Di po ba? Ano pa? O kasikatan sa buhay, o kapangyarihan, o kalayawan. Ngunit lahat ng ito ay walang kabuluhan at lilipas lamang. Lilipas po ba? Lilipas po lahat.
Buhay po ba natin lilipas? Amen. No? Dati, nung kabataan ko pa, talagang makinis at matipuno. Pero dahil lumilipas, di ba? Oh, tingnan nyo nga kulubot na. Di ba? Si Brother Louie, tingnan nyo po, parang hindi lumilipas. Di ba? Ganun pa rin ang mukha ni Brother Louie. Pero tanda natin kapatid, darating ang panahon na lilipas po. Lilipas ang ating lakas. Tama? Lilipas ang ating mukha. Lilipas ang ating pagkatao. Lahat yan lilipas po. Kayamanan, kapangyarihan, kalayawan ng isang tao, lahat po yan. Lilipas po yan, mga kapatid. Tandaan po natin. At lahat ng ito ay walang kabuluhan at lilipas lamang. Si Haring Solomon, matapos na maranasan ang lahat ng bagay na naiaalok ng mundo, ay nagwakas sa isang malinaw na pahayag na matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng isang tao. Ang tunay na layunin ng buhay ay hindi nakikita sa ating tinatamo, kundi sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Totoo po ba yun? Ang totoong layunin ng buhay, yung sa ating paglilingkod sa Lord. Ano pa po? Hindi ito tungkol sa pamumuhay para sa ating sarili, kundi para sa Diyos. Delikado pag sa sarili natin. Dapat ang pamumuhay natin para sa Diyos. Tama? Kasi kung para sa sarili natin, puro sarili na lang ang inisip, wala na sa Diyos. Tama po? Ano pa po sabi? Kaya tanungin natin ang ating mga sarili. May katanungan pala sa sarili natin. Meron ba tayong sarili? Sariling atin? Meron. Kaya tanungin natin ang ating sarili. Ako ba'y namumuhay para sa aking kagustuhan o para sa Diyos na nagbigay sa akin ng buhay? Tanungin natin sarili natin. Namumuhay ba tayo sa ating sarili? Sa kagustuhan natin? O namumuhay po tayo sa Diyos? Kaya ho, napaka-importante po ito ang sinasabi po ng ating Panginoon. Ang tunay na layunin ng buhay ay ang matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Panghuli po na talata po, mga kapatid, napakaganda. Sa Lumang Tipan, sa aklat po ng Micah. Hindi po ito grocery po. Micah chapter 6, verse 8, mga kapatid. Sabi po dito, sa wikang Tagalog, kanyang ipinakilala sa iyo, o tao. Ano kaya pinakilala ni Lord sa atin? Kung ano ang mabuti. Tingnan niyo po, pinakilala ni Lord sa atin kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Tingnan niyo po, may hinihingi pala si Lord sa atin. Required po ito sa buhay po natin. Okay? Talaga hong hinihingi ni Lord sa atin ito, mga kapatid. Kaya ba natin ibigay ang hinihingi ni Lord sa atin? Kaya po ba natin ibigay? Amen. Dapat ibigay natin kasi binigyan na tayo ni Lord ng buhay, tama? Binigyan tayo ni Lord ng lahat. Kaya may hinihingi si Lord ngayon sa atin. Ano po ang kanya mga hinihingi, mga kapatid? Kundi gumawa na may kaganapan. O gumawa daw tayo na may kaganapan. Ibig sabihin with action sa mga utos ni Lord. At ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Tingnan niyo po, may hinihingi po si Lord. Malinaw po yan. Tayo daw ay gumawa ng kaganapan.
habang tayo nabubuhay, dapat gumawa tayo sa Lord. Amen po? Ano pa? Ibigin daw natin yung kaawaan. Okay? Maawa tayo sa mga maraming tao na naliligaw ng landas. Tama? Yan ang dapat nating kaawaan, yung hindi nakasumpong ng katotohanan. Okay? Ano pa po? Hindi lamang po ibigin ang kaawaan, kundi ang sabi pa po ni Lord, lumakad na may kababaan, may pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya lagi ko po sinasabi, payamanin man tayo ni Lord, pagpalain man tayo ni Lord, dapat ang buhay po natin puno pa rin po ng pagpapakumbaba. Malinaw po yan, mga kapatid. May mga aral po si Lord dyan about humility. Ano pa po? Nakasama ng iyong Diyos. Kaya dapat tayo mamuhay nakasama ang Diyos sa buhay po natin. Ito po ang hinihingi ng ating Panginoon sa atin. Bilang tao, bilang hinirang ng Diyos, bilang pinili ng Diyos, bilang nilikha ng Diyos dito sa mundo, dapat tayo ay sumunod at patuloy tayong matakot sa ating Panginoon sapagkat ito po ang ating buong katungkulan sa Kanya. Purihin po ang Panginoon at nawa po pinagpala po tayo ng mga salita po ng Diyos at sa Lord po ang lahat na karangalan at kalwalhatian. Tayong lahat